Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius mula September 22 to 28, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, eh baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up yung energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na ang video. Hanapin nyo to. Kung wala pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. Kasi ano siya, iba-ibang kwento. O senaryo. Minsan nagdidikit, pero madalas hindi. So, ganyan. Simula na tayo. Aha. Ano yun? Ganyan. Ganyan. Ito maganda. Ang taka ako bakit may ganito. Yan. Kasi ito, connection lang to eh. Para siyang mutual understanding. Gusto nilang isa't isa, pero wala pang label. Pero alam nila sa isa't isa, gusto nilang isa't isa. O hindi pa sinasagot pero feeling nung nanliligaw type siya. Pero ayaw pa siya sagutin. Mga ganong scenario. O sabihin natin gusto nilang isa't isa pero for some reason hindi pwedeng maging sila. O baka nga nag-confess na sila sa isa't isa. Pero wala pang klaro kung sila na ba. Yun yung current situation. Ito na yung future. Mag-aaway sila. Ano kayang reason? Tapos pag nag-aaway sila, grabe rin. May ma-pride. Ayaw makipagbati agad. Pero ang involved dito, connection pa lang to. Pero nag-aaway, matindi agad. Grabe naman. Ano pa kung naging sila? Sila na talaga. Kasi ano lang to eh. Two of Cups, hindi pa to lovers. Parang ano lang siya, may mutual understanding. Gano'n. Ano kaya to? So ito, pwedeng cause kung bakit sila may inis sa isa't isa. Pero again, hindi pa sila. Pero gusto nilang isa't isa. Pero hindi pa sila. So ito yung pwedeng, High Priestess pala to. Mali kasi itong nakalagay dito. Nagkamali ng print yung gumawa ng deck na to. Na binilan ko. So ibig sabihin lahat ng na-print ng gumawa na ito. Mali yung nakalagay. Ito kasi yung nakalagay dun sa Magician na baliktad. As in, pares na pares sila. Anong pinagkaiba? Pero ano nga ba yung ano ba to? High Priestess. Kasi itong High Priestess ay may kinalaman sa secret. Pero yung secret niya, kung upright siya, okay. Okay naman. So, sabihin natin hidden knowledge. Diba? Mahilig siya sa mga occult. Wala namang problema dun, diba? Ang problema,
knowledge, kinikip niya. Pero parang may hidden agenda, gano'n. Yun yung masama. Yun yung negative. O, ayan na nga. Reversed. Meaning, meron siyang masamang motibo o sabihin natin may alam siyang knowledge pero di niya sinasabi sa iba. Sabihin natin krimen. Alam naman niya yung nangyari pero hindi siya nagsasalita. Hindi siya nakikipag-cooperate. Ano, sinisikreto lang niya. O may mga sikreto siyang hindi niya masabi for some reason. Sabihin natin phobia, trauma. Ganon. Pero ano kaya yun? No? Parang may inilihim sa kanya. May someone na naglihim. At yun ang pinagawa yan. Pero grabe rin naman. Ayaw pa makipagbati. Ano kaya yun? Masyadong nababaw kung yun lang yun, di ba? Kaya yung nangyari. Well, ang dating siguro nilihim. Matindi yung yung problem dahil major arcana to. May inilihim sa kanya matinding sikreto. Sabihin natin in a relationship na pala siya sa iba o kasal na pala siya sa iba. May anak na pala siya. Hindi niya sinabi agad. Ganong information. Na parang feeling niya na betray siya o niloko. O baka itong mga to ay nagkakilala lang sa social media. Kasi parang baguhan lang sila eh. Parang recently lang yung connection nila. So ano, parang matindi yung problema na ikinip. Bakit kailangang ikip? Ganon. Ba't di na lang nagpakatotoo? Kasi alam nung nag-keep na disaster yung kalalabasan kung aamin siya. O kung i-reveal niya yung mga bagay na mga bagay-bagay itong na personal, ganun. So, yun lang ang naisip ko dito. Siguro, kasi matindi yung galit dito. Ayaw makipag-ayos. So, sabihin natin nagkakilala lang itong mga to recently, whether sa social media yan o kung saan man yan. Pero madalas sa social media kasi wala kang way para makilala mo ng lubusan yung isang tao dahil nga magkalayo kayo. Tapos hinilihim na may anak na pala siya. Sabi, single daw. Tapos, nung lumaon, nalaman may nakadiscover na hindi pala single, may anak na pala, may pamilya, o may girlfriend na pala, ganyan, feeling betrayed. Kaya ayaw makipag-ayos. So, ito, pag pinagsama mo, dark secret na pwede mag-cause ng chaos, kaya inilihim. Anyways, pwede nangyayari na to, kung mangyayari pa lang. So, beware sa makikilala pa lang ng iba sa inyo kung hindi pa to nangyayari. Lalo na kung social media nga yan, masyadong magtiwala. Di ba? Lalo na kung relasyon to, dahil may tayo, 12 cups. Anyways, yun yung prevention natin para hindi masaktan. Pag maniniwala basta-basta, huwag may in love agad-agad sa kakilala sa social media o somewhere na magkalayo kayo.
Diba? Diba, sabihin natin nasa Mindanao yung isa nasa Luzon. Nagkakilala lang sa text. Mahirap. Ngayon, kung ganito na talaga nangyari, long distance relationship, yan na nga. Baka magkalabasan na dito ng mga lihim na baho at mag-aaway. Kasi parang toxic yung secret dito. Secret pa rin naman to kaya lang parang negative yung secret. Kung reversed yung Hierophant. Anyways, ubos na yung time natin dito sa tarot natin. Ay, bago kong simula dito. Sino yung pwedeng involved dito? Para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi, ito yung partner ng Sagittarius, Pisces. Ito, whether partner mismo to o kakoneksyon o nandiligaw pa lang. Ito, mag-ingat Pisces ang person ng Sagittarius o Taurus. Ba yan? Pangit pa rin to. Kasi may mouse pala. May mouse tayo. Baka magkasakit yung iba sa inyo. O nakaw yung gusto nyo. So, yun na nga yung cheating. So, ibayin natin. Sana naman positive na. Diyos ko po. Wala eh. Ito kasi negative pa rin. Pero wait lang. Teka lang. May ano pala to. Tingnan natin kung mababawasan yung degree o severity ng negativity. Dahil hindi pa nangyayari eh. Mag-aaway. Ang pinagawayan ay dark secret. So, yun na nga yun. Magkakakonektado lang. Tingin ko itong lahat ng to. Magkakakonektado lang sila eh. Dark secret yung pag-aawayan. Na parang feeling ng iba sa inyo na nanakaw yung happiness nyo. So, isa lang sila. Pumunta na nga tayo dito. Ito sure to. Positive to oracle to eh. Sabagay, oracle din naman to. Pero, mga halaman kasi to eh. Tingnan natin. Kaya naman, good news naman, utang na loob. Don't worry, tingin ko. Puro good news to, ha? So, ano pang ibang mensahe? Energy. Duality. Kaya yun, dalawa yung energy. So, ang dating sa akin sa week na to ay marami kayong pagkukuhanan ng energy. Paano yun? Siguro sa pamamagitan ng inspiration. Mga inspiration na pwedeng pagkuhanan ng energy o motivation. Na para bang pag na-stress kayo, don't worry, may isa pang magpapa-good vibes eh. Ganun. May iba pang way para mag-good vibes pa rin sa kabila ng stress na pwedeng magpa-energize sa inyo. So, again, marami kayong pwedeng pagkuhanan ng energy. Ganun dating. So, may maaalala daw yung iba sa inyo na something memorable na nagdulot ng happiness sa iba sa inyo. So, sa madaling salita, may ma-reminisce yung iba sa inyo na happy memory.
Tranquility. So sabihin natin kung i-coconnect natin 'to overall dun sa dalawang deck kasi nagdikit-dikit sila, eh. Bihira namang magdikit-dikit 'yan ngayon lang. Hindi naman sa ngayon, pero bihirang-bihira nga. As in, kung i-rate sa 10, mga 3 yung chance. 3, 2 to 4, ganun yung chance. Eto nagano eh, dikit kasi eh. So sabihin nga nating may revelation ng dark secret dito. Mukhang magkakaayos pa rin naman eh. Dahil may tranquility tayo dito, communication. So, babalik ang communication, magkakaayos pa. Yun nga lang, di ko masabi kung sila pa rin. Pero, at least di na sila magkaaway. O baka magawa ng paraan, hindi ko alam. Pero, tingin ko, magkakaayos. Reconciliation na to, itong dalawa. Pero grabe din naman. Kung mag-reconcile pa ba kayo kung ano, nalaman nyo, nakabit pala kayo. OMG. Pero siguro, as friends na lang. Di ba? Pero mahirap din. Pero iba-iba naman tayong klase ng tao. May iba na madaling magpatawa. May iba na hindi. May iba nga na willing pang maging friend ang ex. Di ba? So, yung case-to-case basis yan. May iba naman na ayaw. Depende sa tao. Gratitude, strengths. So, magkaroon daw ng strength na magbigay pasalamat. Sa mga tao nakatulong sa iba sa inyo. Advice yan, yung week. Ano pa? Luck. Clarity. Luck, clarity. Para bang ang dating sa akin, magkakaroon ng chance yung iba sa inyo na mag-gain ng clarity sa anything na nagpapagulo ng isipan nila. Kaya siguro may ano na dito, healing, ito, tranquility eh, parang peace, ito communication. So yan, may somewhat clarity na dito. Ito kasi parang chance, luck. Trust. Agreement. Well, may darating na opportunity sa iba sa inyo regarding agreement. Trust na tawag dito, mabuti naman ng intensyon ng someone na makikipag-agree sa inyo. Magbibigay ng agreement. So, sabihin natin new job o business collaboration. Maganda ko i-clear natin to. Tungkol saan kaya to? Trust, agreement. Ano kaya yun? Butang ulo ko. Anong agreement to? Kasi ang dating may someone na may gustong tumulong in times of crisis. So may suggestion siya dito na para bang
nagda-doubt kayo kung mapagkakatiwalaan ba ang taong to. So, sabihin natin may mag-aalok ng trabaho sa iba sa inyo. Mukhang buti naman ang intensyon. O may mag-aalok na tulungan kayo. Sa panahon ng kagipitan, mukhang pagkakatiwalaan naman to. Sabihin natin may magpapautang. Kasi kung may magpapautang sa inyo, hindi naman kayo i-scam eh. Ano ba? Agreement. So, sabihin natin may makikipag-ayos. Sabihin natin hardship to. Agreement regarding hardship. Sabihin natin may nakaaway yung iba sa inyo. Makikipag-ayos. Hindi to ka-relasyon. More like friend, ka-workmate. Ganon. Ngayon nga, ang offer niya ay reconciliation. Na parang doubt kayo kung mapagkakatiwalaan pa ba to. Nasira na tiwala niya. Well, dating dito mukhang honest naman yung kanyang suggestion ng reconciliation. Sincere naman. So, sino kaya tong friend o ka-workmate o anyone na hindi love-related? Okay? Na tao. Kasi anyone na hindi karelasyon o dating karelasyon tong topic dito. So, sino kaya to? Libra, Aquarius. So, yan yung tao. Pwedeng biglang makipag-communicate sa inyo. Tapos, mag-i-explain siya ng mga nangyari. Gusto makipag-ayos. O bumalik ang samahan. O ewan ko kung anong sasabihin nito. Pero, mukhang sincere naman siya at honest. May magandang motibo naman. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.